Inaantok ako, pero ayaw kong matulog. Kasi mamayang gabi, kung matulog ako, hindi naman ako makatulog maaga. Kagabi mga 8, natulog na ako ng mga 8. Sino mag-usap mo? Sarili ko. Sarili ko lang. Nagbibideo lang ako dito. Give me your octopus. So, nasa bahay lang kami. Hindi kami umalis. Medyo ano yung boses ko dahil sa ubo ko. Kasi nga meron akong gastritis. Pinaghalong acid reflux at saka ulcer. So, ayan. Piling ko nakumpisa siya nung March pa to eh. Inubo ako, tapos nag-spray kasi ako, gumamit ako ng spray. Yung betadine spray kasi yun yung ginagamit ko kapag inuubo ako lagi. Noon, betadine spray siya sa lalamunan. Menthol siya. Humuhupa naman siya noon. Mga before pa. Pero nung March na inubo ako, mga 4 days or 5 days bago ng ano ni Marius. Moving up. Yun, doon na siya nagumpisa. So, nakailang bottle ako ng spray. Hindi siya gumaling. Lumala siya. Naglalaylo, tas nawawala. Tas hanggang sa gumaling na yung ubo ko, pero yung acid ko, parang yung, alam niyo yung pakiramdam na kapag umiinit yung lalamunan ko. Doon ako inuubo. Tapos, lalo pag kumakain ako ng maalat, maasim. Di ba, mahilig kasi ako sa maasim. Maasim, maanghang. Hindi ako gano'n sa matamis. Hindi ako makain ng matamis. Kaya yun. Tapos yung sausawan, di ba nag-barbecue kami. So, ako tagitimpla ng sausawan. So, kailangan ko siyang tikman. Kasi dapat maghahalo yung anghang, tamis, at saka yung asim. Kasi nihigop pa yung suko, lalo kapag ang ulam namin ay pinirito. Yun. Doon siya, feeling ko doon siya nag-umpisa. Kasi mula nun, hindi na siya mawala-wala. Tapos, ano na ngayon? Katapusan na ng May. So, before pa kami umuwi dito, May 4 kami diba umuwi? So, March siya nag-umpisa. So, naisip ko magpa-check up kasi parang worried ako ba na parang kakaiba, parang hindi talaga mawala. Kasi feeling ko, hindi na siya ubo. Kasi mararamdaman ko kapag ubo eh. Pero kasi pag sa lalamunan, sabi ko parang kakaiba kasi pag umiinit yung lalamunan ko, doon ako inuubo. Hindi siya makati, mainit. Tapos masakit sa dibdib. Tapos naisip ko, hindi kaya ina-acido naman ako. So ayun, pa-check up ako sa doktor namin. Na pinupunta namin lagi kapag may ano. Yun, sabi nga niya acid. Dahil nabutas yung, ko nakagat yung dila ko. Dahil nabutas yung bulsa ko sa Gaviscon. Kasi sabi niya, wala naman siyang binawal sa akin. Wala siyang binawal na pagkain. Maliban sa, pwede naman daw magkape, sabi niya. Pero kuntian mo lang. Ganyan. Pero na totally i-vanish mo, parang tanggalin mo lahat. So ako naman, nagkape. Pero papansin ko, parang kaiba talaga kasi nawawala siya isang araw, tapos bumabalik na naman. So inoobserbahan ko yung mga pagkain ko, kung saan siya natitrigger. Naubos ko na yung gamot na prescribe niya. Tapos nakailang Gaviscon na ako. Diyos ko, magkano yung isang Gaviscon? 45. Sa isang araw nakakaubos ako ng 6, 7 minsan. Kasi sabi niya, kapag umaatake, pwede ka uminom ng Gaviscon. So imagine niyo 45 times 6 or 45 times 7 times. Ilang linggo akong umiinom. Dahil, nabutas yung bulsa ko dahil. Wala pa rin nangyari. Hanggang sa naglaylo ako sa mga kinakain nyo nga, inoobserban ko yung mga pagkain na pag nagre-react yung lalamunan ko, di ko na siya kinakain. Tapos pag uwi namin dito, 1 week okay pa. Tapos bumalik na naman siya. So nagpa-check up ulit ako dito for confirmation, di ba? For second opinion. So ayun nga, acid niya. At least ang doktor ko dito, binawal naman niya yung sinisawa ng tao. Binawal, ang dami yung binawal. Halos lahat na ng pagkain na maalat, maanghang, maasim, matamis. Tapos, Milo, kape, gatas, chocolate, tsaa.
Halos lahat. Kasi mahina na rin yung panunaw ko. So pagkain matitigas, ang hirap ma-digest. Kahit konti lang kainin ko, bloated ako. Yun. So ngayon, ang hirap ng... Dati akong 44, so ngayon nasa 41 na lang ako. Nai-stress ako kasi hindi ko alam minsan kung ano kakainin ko para di siya ma-trigger. Ang hirap ng may ganitong ano. Ang hirap ng may ganitong nararamdaman. Kasi, yung nga sa pagkain, namimiss ko na guys yung ano, namimiss ko kumain ng normal. Yung mabuhay ng, walang iniisip na bawal. Kain ka lang ng kain. Sa ngayon, halos lahat na lang bawal sa akin. So, ano lang kakainin natin? Uminom na tayong tubig. Iinom lang tayong tubig. Kaya, naiisis ako minsan sa araw-araw kasi hindi ko alam anong kakainin ko. Sa umaga, nag-iitlog na lang ako pero hindi ko na kinakain yung ano, Wala pa. yung yellow, yung egg yolk, yung white lang. Tapos, sa ano naman, sa tubig, hindi na nga malamig kasi nabasa ko. Pag tubig daw na malamig, parang nakakalala siya ng cramp sa ano. Tapos, nagluto kang palaya kanina. Ang palaya pala ay mapait. Diba? Mapait naman talaga ang palaya. Di ba mapait ang palaya? Pagka nasobrang ka pala sa mapait, nakaka-trigger din siya. So, ayun, nagluto ko kanina. Dalawa pa lang nasubo ko, umalma na yung lalamunan ko. So, hindi ko rin siya nakain. Kaya ngayon, bawal ako kahit sa mga paminta, maanghang lahat. Bawal. Hindi ko na kinakain. Invite nga ako ng birthday party ngayon kasi meron, dapat kami birthday dinner ng asawa ng tsuhin ko sa Robinson. Hindi ako maka-attend. Sabi ko, pass muna guys kasi mo maging audience lang. Sila kumakain, tapos ako hindi, tapos mang inasal pa. Yan chicken doon, ang pork doon, marinated na. So, wala. Timbahay lang kami. Tinapay lang kami sa umaga. Tinapay. Tapos, avocado. Pwede naman ako sa avocado. Tapos, yung tinapay ko, yung baget ni Magnar. Yun lang. So, limited lang aking pagkain. Kaya kayo bawas-bawasan yung mag-ano. Hi! Kinakausap ko lang sarili ko. Bawas-bawasan nyo yung mga pagkakain ng mga maanghang, maalat. Aray! Tapos huwag kayo papagutom. Huwag kayo papagutom. Pag nagutom kayo, kumain talaga kayo. Kasi mahilig akong nalilipasan ng gutom. Madalas, lalo sa Manila. So, pagbalik namin ng Manila, kailangan kong baguhin lahat ng shift ako sa brown rice. Dami. Sana gumaling na. Kasi nagkaganito na ako noon. Dito pa kami noon. 6 months. Di ko na alam noon kasi kung ano nangyayari sa akin kasi pandemic, di ba? Hindi ako makapagpa-check up. Nagpa-check up ako online. Pero, hindi rin maano ng doktor kasi nga, di ba, online lang yung check up. So, hindi niya ma-detect kung ano talaga. Tapos, niristahan niya lang ako ng pang-gargle. So, 6 months akong nag-suffer. Kasi kung ubo siya, edi sana nahawaan na yung mga kasama ko. Hindi, pagka umiinit lang yung lalamunan ko. Tapos, pag umiinit yung lalamunan ko, uubuhin ako. Uubuhin ako ng mga 1 to 2 hours. Tapos, kailangan ko makadighay. Para ma-relieve yung lalamunan ko. So, pag hindi ako makadighay, sobrang hirap huminga kasi parang babara na yung lalamunan ko. So, yun lang. Dapat talaga, ingat sa mga kinakain. Ngayon, mag-iingat na. Never again. Char na. Pero yung kape, na-miss ko ba yung kape? So, yun lang naman na isi-share ko. Hi guys, I'm back. So, kumain ako kanina ng nagmerienda ako ng Quaker Oats. Plain lang naman siya. Wala akong ibang nilagay. So, ayun, lumala ang aking acidity. So, until now, until now, inaatake pa rin ako ng hyperacidity. So,
meron ba sa inyo dito na may same case sa akin? So, paano nyo siya trinit? Ano, bigyan nyo ako ng bigyan nyo ako ng mga tips, and ideas, kung ano yung pinag-iinom nyo. Kasi, ayoko na uminom ng gamot. Kasi dalawang doktor na ako, ang tapos na ako sa mga medicine na prescribe mo, nila sabi ko nga kanina. As much as possible, gusto ko na lang mag-healing, mag healthy heal. Alam niyo yung natural healing na lang. So, kung meron sa inyo na merong ganitong case, please help. Kasi, guys, ang hirap talaga as in. Lalo kapag yung talagang sobrang lala ng atake niya. Kasi hirap na ako huminga. Kasi talagang parang babara yung hangin dito sa lalamunan ko. So, I need help sa gustong I need help dun sa may mga same case sa akin na gumaling, sa GERD, sa acid reflux, or sa gastritis, ano bang term yan. Feeling ko sa akin kasi acid reflux, parang na rin siya ng GERD, halos. Kasi yung mga sintomas hindi naman nagkakalayo. So, hirap na ako, guys. Kailangan ko talaga ng tulong, grabe. As in, sobrang nakaka-stressful. Araw-araw ko anong kakainin. So, right now, lang ako. So, for dinner, gumawa lang ako ng pumpkin soup, yung kalabasa. Plain lang siya. As in, plain lang. Pinalambot ko siya, dinurog. Yun lang. Tapos, paparisan ko na lang siguro ng sourdough bread na pinili ni Magna kanina sa Max and Bunny. Grabe talaga, kanina pa ako nagsasuffer sa sa acid attack. Grabe talaga. Tagal pa naman niya. As in, 1 to 2 hours akong uubuhin non-stop. Yun siya, guys. Non-stop. Papahinga lang ng inang minutes. Ngayon nakakapagsalita ako, pero yung para akong ngungu. Kasi nakadigay na ako. And, bawal na pala talaga ako. Hindi ako pwede sa oatmeal. Normally, pwede ang Quaker Oats sa may acid. Pero, parang case-to-case basis yata. Kasi hindi siya pwede sa akin, guys. Isinuka ko siya na pagka-asim-asim. Sinuka ko siya kanina. So, hindi ako pwede. So, ekis na tayo dun. So, hindi ko na alam kung kakainin ko. So, right now, lang ako. Pumpkin soup nga lang. So, yun, sa may mga merong same case sa akin. Please help, guys. Kailangan ko talaga ng tulong. Kasi, gusto ko lang mabuhay ng normal. Gusto kong gumising sa umaga ng normal ang isip. May peace of mind. Yung kinakain. Walang problema sa kinakain. So, yun lang. Gusto ko lang. So, help, please. Please, help. Yun lang. I need help. Thank you in advance sa inyo. What is it? Okay. Only one.